Iniyag ngayon ni Congressman Leandro Leviste na may 84 na barangay sa lalawigan ng Batangas na umano'y hindi agad nakatanggap ng 200,000 na pesos na ayuda mula sa programang BBM. Siyempre, Pangulo mo, BBM Ipangalan mo yung programa. Ang programa po ay Bawat Barangay Makikinabang. Ang ganda ng pagkakoy na ito, ha? Ito daw po ay programa ni Pangulong Marcos Jr. noong April 24, 2026. Sa ulat, may pahayag umano mula sa isang opisyal ng Liga ng Barangay na nagsasabing hindi na isama ang ilang barangay dahil sa umano'y tampo ni Vilma Santos Recto matapos matalo sa eleksyon ang kanyang anak na si Luis Manzano. Ano ba't tinakbo nun? Vice Mayor? Vice, no? Mayor ba? Vice Mayor, no? Haring pinuna ni Leviste ang sitwasyon at iginit na hindi dapat pinapasok sa usaping pampolitika ang pamamahagi ng ayuda dahil ito ay pondo ng taong bayan at dapat pantay na ibinibigay ito sa lahat ng benepisyaryo. Para sa kanya, kay Leviste, ang ganitong issue ay nagdudulot ng pagdududa sa integridad ng mga programang para sa publiko at maaring makasira sa tiwala ng mga mamayan sa gobyerno. O pakinggan natin yung statement ni yung tungkol sa mga reklamo ng barangay. Ito po si Congressman Leviste. Sinabi po kasi ng kapitan na sinabi sa kanya kaya hindi sila inimbita dahil nagtatampo daw sa kanila si Gob. Pero ang sinasabi din naman kasi sa Batangas ay tuwing humihingi ng project ang iba sa Kapitolyo, inaalam ng Kapitolyo kung nanalo o hindi si Govy at si Lucky sa kanilang barangay. Kaya baka may kaugnayan po sa resulta ng eleksyon kung saan hindi po nanalo sa ilang barangay si Govy at si Lucky. Okay. Ayun, inigo ni Congressman Leandro Legarda Leviste. Ayun, pag tinanong, Kap, hindi ako nanalo sa pagamat ako ang gobernadora ngayon. Pero yung anak kong si Lucky, hindi nanalo dyan, ha? Lagot ka sa akin. Tampururot ako sa iyo, ha? Parang ganun ang reklamo ng mga barangay. Bakit nga ba ganun? Dapat ikaw ang ama, ina ka ng Batangas. Dapat walang hindi ka naghahasik ng pagkawatak-watak. Kailangan yakapin mo sila lahat. Maring hindi nagustuhan ang iyong anak, kaya hindi pinalad na nanalo. Malay mo, kapag ganun ang ginagawa mo, baka susunod naman ang halalan at tumakbo na naman si Lucky or si Luis. Dahil ginipit mo sila, mas lalo silang gaganti, di ba? Huwag ganun. Para mapamahal mo mga kapitan mo dyan sa iyong nasasakupang probinsya, dapat walang tampuhan. At walang, hindi mo dapat lagyan ng tatak na, ito, talo ko dito, talo ang anak ko dyan. Hindi kayo mabibiyayaan ng pondo. Hindi ganun po yun. Maling paraan ng yan, paghihigante. Hindi naman po yun krimen. Yan po'y kagustuhan po ng mga botante ho dyan sa lugar na ayaw ho nila nung po kay Luis. Diba? Pero, dahil nga bagito, gustong pumasok sa politika, wala pa nakikita. Malay nyo. Yan po ay senyales na kailangan niyang pag-igihan. Diba? Mula nung natalo siya, nung 2025 election, dapat ngayon pa lang, nag-iikot na siya, nilalapitan niya, tatanungin niya mga barangay kapitan doon, mga opisyalis doon. Kap, mga kagawad, ano bang pagkukulang ko sa inyo? Wala akong sama ng loob sa inyo. Gusto ko pong malaman kung bakit nga ba ninyo ako hindi napili noong pong 2025 election. Ganon! Kung sasabihin nila, alam mo Lucky, hindi ka lang maswerte. Hindi ka naging lucky. Tapos ilalahad nila, alam mo, yung kalaban mo kasi, veterano na yun. Marami nang nagawa yun. Kailangan mo, Lucky, patunayan mo na deserving ka na you deserve to be our Vice Mayor. Hindi
yung pag-initan ninyo. Sa pamagitan nito, hindi pagbibigay ng ayuda sa kanila. Yan po ay ayuda galing mo sa national government. Huwag yung gipitin po sila. May mga ganun po yan. Hindi lang po yan nangyayari sa barangay. Marami po mga lugar po dyan. Kapag identified ka na hindi ka tumulong sa kanila sa halalan, naku, pahirapan. Kaya ang nakakaawa, yung pong mga inyo pong mga kababayan po dyan sa barangay na hindi po naambunan po ng tulong ng inyong gobernador, ng inyong congressman, congresswoman, diba? So kailangan pantay-pantay ho lahat. Kaya sabi nga ho, ang perang inilaan po para sa tulong ay yan po ilaan para sa lahat. Hindi po yan para ho sa may kulay. Wala ho yung political color po. Sana yan po ay makarating sa kaisipan ng ilang pong mga namamahala ngayon. Gobernador ka man, ikaw man ang alkalde, ikaw man ang congressman ngayon, isipin ninyo na ang lahat mababawi ho yan. Mababawi ang inyong pagkabigo. Diba? Kaya natalo siya. Ito naman kailangan pag-initan sila. Pagkos, kailangan kausapin, hilingin kung ano ba ang pagkukulang, at ano pa ang kailangan pang niyang gawin. Dapat ganun. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kapag ganun, ang ibibuelto mo sa kanila, sama ng loob, galit, puot. Syempre, ang balik ko niyan, puot rin. Tandaan ninyo, malapit na naman po ang 2028 election. Baka may hangarin na naman ang ilang mga anak po dyan na mga nanunungkulan ngayon. Hindi ko nalaman po sinisingle out po si Governor Vilma. May ilan po dyan dahil wala pa naman po tayong political dynasty bill na batas. Siyempre, may ilan po dyan na mga anak nila hindi nagnanalo. So ngayon, ano ang kailangan gawin? Siyempre magpakitang gilas. Ipakita ninyo na deserving kayo na maging official po ng inyong pong lugar. Sa pamamagitan ng pakikipagbati, pakipag-usap, pakipagtulungan, dapat ganun. Think positive, hindi yung galit, puot. Wala mangyari ho dyan sa inyong probinsya kapag yan po ang namamayani. Yan po ay aral mula po kay Kuya Alex inyo. Sige.